sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Singil sa kuryente, posibleng hindi pa bumaba kahit pumasok na po ang tag-ulan. At kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin live sa studio si Attorney Francis Juan, Executive Director ng Energy Regulatory Commission o ERC. Attorney Juan, good morning. Good morning, Igan. Okay, hindi pa ho ba sapat na ito, yung araw-araw ng mga paghapon na pag-ulan, yung water level ng ating mga dam para makapag-produce ng kuryente? Unti-unti namang pinupuno ng mga ulan ang ating mga dam at sa susunod na mga buwan makikita nating magno-normalize na ang pagpapatakbo sa ating mga hydro plants. Pero ngayon at least wala na sila sa critical level na tinatawag? Oo, dahil nga nakita natin na nagkatotoo ang pagtataya noon na pagdating ng Hunyo ay magkakaroon na ng mga pag-ulan. At pag ito po ay nangyari, inaasahan mo ba na ang resulta nito pagbaba na ng singil ang kuryente? Mababawasan ang singil sa kuryente dahil sa Luzon, ang ating taripa para sa National Power Corporation ay talaga namang sadyang mas mababa sa panahon ng mga tag-ulan. At sa Mindanao naman, mababawasan ang ating paggamit doon sa mga diesel or bunker-fired plants na siyang magpapababa din sa presyo ng kuryente doon. Nasang level na ho ba yung mga dam para masabing makakapag-produce na yung mga hydroelectric plant? Ngayon naman po ay nakakapag-produce Meron kahit na. konti-konti, subalit hindi pa yung full capacity ng mga planta ang ating nakikita. Okay, magkakaroon ba tayo ng pagtaas ng singil ng kuryente? Ngayon po ay May mga petisyon sa inyo ngayon? mayroon po mga petisyon na nakabinbin sa mga distribution utilities natin, subalit ito naman po ay pinag-aaralan pa ng komisyon. So, hindi pa sa lalong madaling panahon yan, Attorney? Wala pa pong yung mga malalaking utility na nagkaroon ng pagdidesisyon. Subalit kung magkakaroon naman po ay ito naman ay ating i-announce at ipapaliwanag. Okay, sana medyo mapuno pa yung dam natin para maibsan naman yung hirap ng ating mga kababayan. Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan. Attorney Francis Juan po, Executive Director ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa ibang balita, ilang residente malapit sa Taal Volcano kusa na pong lumikas. Kumalat daw kasi sa text message na sasabog na ang bulkan. Pero may ilan pa rin na mas piniling manatili sa kanilang tahanan. Sa huling ulat ng PHIVOLCS, bumaba na raw ang bilang ng naitala nilang volcanic quakes. Mula sa 23 noong Lunes, naging 7 na lamang ang naging pagyanig kahapon. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay hihinto na ang volcanic activity ng bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Taal. At kagnay po ng balitang yan, makakausap natin si PHIVOLCS Director Dr. Renato Solidum. Dr. Solidum, good morning po. Magandang umaga, Rhea, at sa lahat po ng mga tagapanood. Tanong lang po namin, ano pong latest sa monitoring nyo sa aktibidad ng Bulkang Taal? Sa nakalipas na 24 na oras, nagtala ang mga instrumento natin ng 15 volcanic earthquakes. At yung ating precise leveling survey na ginawa sa hilagang silangan ng volcano, kung saan nakaharap ito sa Bantang Talisay, ito ay patuloy pa rin namamaga. At ang sukat ng temperatura sa lake na ginawa kahapon ay 34 degrees centigrade. Ibig sabihin na nanatiling abnormal ang bulkan at maintain natin sa alert level 2 ang Bulkang Taal. At ang ibig sabihin nito, posibleng magkaroon ng eruption kung sakaling magpatuloy yung aktibidad. Hindi rin natin inaalis na baka hanggang ganyan lamang tulad ng 1992 at 94 at humupa na. Pero sa ngayon, ang recommendation natin ay hindi dapat pumasok ang mga tao sa main crater area ng Taal Volcano at iwasan din yung mga lugar na may lumalabas na usok at may init na ground. Dr. Solidum, sa behavior po ng bulkan, maaari din pong maibalik sa Alert Level 1? Posible, no? Although in 1992 and 94, nagtagal din yun ng ilang linggo, even during those times, umakyat nga sa alert level 3 yan. So may posibilidad na bumaba. Ganun lang naman ang ating alert level system. Kung talagang humina na, ibababa natin. But so far sa ngayon, hindi pa natin binababayan. And actually, nakikita natin na mas kailangan nating i-maintain sa alert level 2. May iba na hong residente na nag-voluntary evacuation. Usually ho, pag alert level 3 na, yun ho yung forced evacuation. Anong mapapayo nyo sa mga residente na ngayon pa lang alert level 2, nag-evacuate na ho? Pwede na ho ba silang bumalik sa kanilang mga tahanan o mas mabuting lumayo na ho sila sa bulkan? Well, decision nila na umalis sila. In fact,
even then, noong 92 and 94, nagkakaroon din ng voluntary evacuation. Kasi yung ibang mga lindol dyan ay nararamdaman ng mga tao, so hindi sila mapakali. At talagang mahirap din naman kung nasa island sila. In fact, yung mga taong nag-evacuate, hindi malapit sa Taal, kundi nasa Taal volcano mismo. Okay. In the long term, dapat talaga sila wala dyan. Aha. So dapat, pagplanuhan na rin nila na umalis na sila sa lugar na yun kasi kung sasabog talaga yan, then talagang forced na talaga silang iwanan ng isla. Dahil permanent danger zone ho yung buong Volcano Island, ano ho, bawal talaga dapat na may mga nakatira dyan. Oh, well, aside from yung recommendation natin na permanent danger zone yan, the whole Volcano Island is a national park. Alright, Dr. Solido, maraming salamat po muli sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat din. PHIVOLCS Director Dr. Renato Solido. Sa ibang balita, Pangulo Arroyo nagtaray sa kanyang mga tauhan. Tila bulkan na hindi niya nagustuhan ang sagot ng mga opisyal ng PNR ukol sa proyekto ng kanyang administrasyon. Darito ang report ni Lia Manyalak. Nakasimangot at halatang wala sa mood si Pangulong Arroyo na mag-inspeksyon sa 7.6-kilometer highway na nagdudugtong sa SLEX Calamba at Santo Tomas Batangas Star Tollway 2. Ngumiti lang siya nang sumakay sa top-down na sasakyan habang nag-drive-through sa highway. Pero sa ibang pagkakataon, halos hindi maipinta ang mukha niya. Pagsakay sa PNR train sa Calamba na biyaheng Bikutan, hindi na napigil ng Pangulo ang inis. Hindi niya kinain ang kanyang tanghalian nang makitang walang pagkain para sa media. Babalik tayo doon kasi lahat naman tayo walang pagkain. At ang kanya na pagdiskitahan, si PNR General Manager Manuel Andal. Sabihin mo where we are, what we have done. Yung that part of the PowerPoint, makita nyo ulit. Part of the PowerPoint. Yung isang PowerPoint, yun ang importante ipaliwanag rin. Sa June 25, bubuksan ang linya ng tren hanggang Bicol. Pero tuwing babanggitin na ni Andal ang mga susunod na bahagi ng proyekto, ganito ang hirit ng Pangulo. But that's for the future. Yes. It depends on the future administration. What I want